Evan, meron na bang tugon ang ombudsman sa naging talumpati ng Pangulo? June, isang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay ng pagkilala ang Office of the Ombudsman sa tiwalang ibinibigay sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang independent constitutional body para magsagawa ng mga investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Hindi na nagpaligoy-ligoy si President Bongbong Marcos kahapon sa kanyang ulat sa bayan at inunang banggitin ang tuloy-tuloy na investigasyon ng Office of the Ombudsman sa flood control scandal. Partikular na ang napipintong pagsasampa ng kaso sa kanyang pinsan na si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Para sa Office of the Ombudsman, ipagpapatuloy nila ang patas na investigasyon hanggang sa kung saan sila pahintulutan ng batas. Kinikilala ng tanggapan ang naging ulat ng Pangulo at nagpasalamat na hinahayaan ang kanilang opisina na malayang magampanan ang kanilang mandato sa konstitusyon. Dagdag pa ng anti-graft body, susundan nilang ebidensya saan man ito ituro kahit pagkabilang ang taong malalapit sa Pangulo. Binigyan din ng tanggapan na ganito ang wastong pagpapagana ng pananagutan sa pamahalaan na walang hinihinging pabor at wala ring pinapaboran. Kasalukuyang nasa preliminary investigations ang mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering laban sa dating speaker para umano ito sa pagkamal ng 56 billion pesos mula taong 2022 hanggang 2025, bagay na matagal at patuloy na iniyatanggi ng mambabatas. June, sa ngayon dito sa Office of the Ombudsman, tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Bukod pa yan sa pinsan ng Pangulo at dating House Speaker na si Martin Romualdez, kasama yung mga mambabatas na umano'y sangkot sa conflict of interest na nung mga nakakaraan ay nababanggit na nga ni Ombudsman Christine Remulla na mga incumbent official ngunit nagnenegosyo umano o may koneksyon sa mga construction firm sa bagay na ipinagbabawal sa konstitusyon. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Ju. Maraming salamat, Evan Alvarez.